talagang nakakahiya itong nangyari sa Senado at opo. sadyang linusob kami ng NBI. Ano ba naman yan? Ayan. Anyway, bago natin pag-usapan yung yung paglusob, Senator Amy, ha. Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid na solid ang 13 senators namin sa mayorya. Kaya lang, mayat-maya, ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga, papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, no L. Extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin daw 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma dyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi ganun nga balita. Kasi nga, gipit na gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-mayat may bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy?
Bahala ka na, magaling kayo sa DCRH sa blind item. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doong pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato, yung isa pa kung ano-ano pang mga kaso. Kaya't tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin at nakaka-nervyos nung Lunes yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi paltan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Good morning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Ay, hindi. Nasa Makati lang ako. Malakas ang signal sa Ilocos. Basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ayan, sabi mo, under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yun. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nag-umpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo, ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa lang sa pasukan ng Senado. Rinesling si Bato. Ang kapal, lakas ng loob, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakal-takal siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog pa yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin, yung sargento, si Terence Lim. Bugbog sarado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami sa loob ng Senate President's Office. Pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputo ka na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila. Pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos nagsipasok, nagbabarena pa ng pader galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Ang pihirang buhay to. Binutas yung pader, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila dun sa loob. Full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok